Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Amado. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Leyte. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Leyte, kung saan ang mga puno ng nyog ay humahalik sa asul na kalangitan at ang huni ng mga ibon ay sumasabay sa bulong ng hangin. May isang lihim na samahan. Sila ang mga tagapagtanggol ng gabi. Isang grupo ito ng matatapang na kalalakihan at kababaihan na ang tanging layunin ay protektahan ang kanilang tahanan laban sa mga nilalang na nangungubli sa dilim. Walang iba, ang mga aswang. Sa panahong iyon, ang takot ay isang nakakahawang sakit sa baryo. Bawat paglubog ng araw ay nagdadala ng pangamba. Bawat tahol ng aso sa kalayuan ay nagpapatindig ng balahibo. Ang mga kwento ng pambibiktima ay dumami. Mga pamilyang nawawala ng mahal sa buhay. Ang bakas ng dugo sa mga lansangan at ang malamig na presensya na tila bumabalot sa buong baryo. Isa sa mga kasapi ng mga tagapagtanggol ng gabi ay si Amado Santa Cruz. Si Amado ay kilala sa kanyang malakas na pangangatawan at matipunong mga kamay. Sanay ito sa paghawak ng martilyo at bakal. Siya rin ang panday ng baryo nila, ang lumilikha ng mga araro na nagbubungkal ng lupa at ng mga kagamitang tumutulong sa pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang kanyang dahilan sa pagsapi sa samahan ay mas malalim at mas personal kesa sa kanyang kasanayan. Hindi pa natatagalan nang ang mismong pamilya ni Amado ang naging biktima ng mga aswang. Si Elena at ang kanilang bunsong anak na si Miguel ay natagpo ang wala ng buhay sa kanilang tahanan isang madaling araw. Ang hapdi ng pagkawala ay tila isang permanenteng pilat sa kanyang puso. Isang apoy na patuloy na nagliliyab at nagtutulak sa kanya na maghigante at siguraduhing wala ng ibang pamilya ang makakaranas ng kanyang sinapit. Sa bawat pulong ng mga tagapagtanggol ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng buwan, si Amado ay naroroon. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi siya ang pinakamagaling sa pakikipaglaban gamit ang mga armas na kahoy o pilak, ngunit ang kanyang kaalaman sa bakal ay naging isang mahalagang bahagi. Sa kanyang maliit na pandayan, sa gitna ng ingay ng martilyo at init ng apoy, si Amado ay lumilikha ng mga kakaibang sandata. Mga balaraw na may talim na pinatigas sa espesyal na paraan. Mga amuletong bakal na pinaniniwala ang may kakayahang magtaboy sa masasamang espiritu. At maging ang mga bitag na gawa sa matitibay na kadena. Isang gabi noon, habang ang buwan ay nakasilip sa likod ng maitim na ulap, isang balita ang dumating sa kanilang taguan. May isang pamilya sa hilagang bahagi ng baryo ang muling inatake. Walang pag-aatubili, naghanda ang mga tagapagtanggol ng gabi. Kasama naman sa pangkat si Amado. Hindi lamang bitbit ang kanyang mga ginawang sandata, kundi pati na rin ang matinding galit at pagkauhaw sa hustisya. Ang kanilang paglalakbay sa madilim na gabi ay puno ng kaba. Ang bawat ingay sa paligid ay tila nagpapaiwatig ng panganib. Nang marating nila ang bahay ng mga biktima, ang nakita nilang eksena ay nagpatunay sa kanilang pinakamasamang takot. Basag na mga bintana, kalat na mga gamit, at ang amoy ng dugo na bumabalot noon sa hangin. Ayon pa sa natitirang miyembro ng pamilya, isang matandang lalaki na nanginginig pa rin sa takot. Isang malaking anino na may pakpak ang kanilang nakita bago naman nangyari ang lahat. Isang uri ito ng aswang
na matagal na nilang kinatatakutan. Dito na nagkaroon ng pagkakataon si Amado na ipakita ang kanyang kahalagahan. Gamit naman ang kanyang kaalaman sa mga kahinaan ng bakal laban sa mga nilalang nito. Nagplano siya kasama ang iba pang mga kasapi. Nagtayo sila ng mga bitag na bakal sa mga posibleng daanan ng aswang at naghanda ng mga sibat na may matutulis na dulo na kanyang pinanday. Sa sumunod na gabi, muling bumalik ang aswang, ngunit hindi nito inaasahan ang paghihintay ng mga tagapagtanggol ng gabi. Sa pamumuno ni Amado, matapang silang humarap sa halimaw. Ang mga bitag na bakal ay naging epektibo sa pagpigil sa mas mababang bahagi ng katawan nito, habang ang iba ay sumugod gamit ang kanilang mga sandata. Si Amado, sa kabila ng kanyang kawalan ng formal na pagsasanay sa pakikipaglaban, ay nagpakita ng tapang na hinango sa kanyang pighati. Ang kanyang mga ginawang sandata ay tumagos sa balat ng aswang. Bawat atake ay may kasamang sigaw ng paghihigante. Sa uli, sa tulong ng buong samahan, ang aswang ay bumagsak. Isang malagim na katapusan para sa nilalang na naghahasik ng lagim sa baryo. Mula noon, ang baryo nila ay unti-unting nakabangon mula sa takot. Ang mga tagapagtanggol ng gabi, kasama si Amado, ang panday na naging mandirigma, ay patuloy na nagbabantay. Ang kanilang pagkakaisa at katapangan ay nagbigay ng pag-asa sa mga tao. Patunay ito na kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroong liwanag ng paglaban at pag-asa. Ang pandayan ni Amado ay hindi na lamang lumilikha ng mga gamit para sa pang-araw-araw na buhay, kundi pati na rin ng mga sandata ng pagtatanggol, isang simbolo ng kanilang matatag na paninindigan laban sa anumang uri ng kasamaan na maaaring sumalakay sa kanilang tahanan. Isang mainit na hapon, habang si Amado ay naglalakad patungo sa kanyang pandayan, mula naman sa kanyang maliit na sakahan sa labas ng baryo, may isang kakaibang figura ang humarang sa kanyang daan. Isa itong matandang lalaki na tinatayang nasa 70 taong gulang. Nakatayo ito sa gitna ng maputik na landas. Ang kanyang balat ay kulubot na tila pinatuyong dahon at ang kanyang mga mata ay mapupungay ngunit may kakaibang kinang. Hindi naman pamilyar ang mukha ng matanda kay Amado. Sa isang maliit na baryo, halos lahat ay magkakakilala. Ang presensya ng isang dayuhan ay agad nakakapukaw ng atensyon, lalo na sa panahong puno ng pangamba. Magandang hapon. Ikaw ba si Amado ang panday ng baryong ito? Bati naman dito ng matanda. Ang kanyang boses ay bahagyang paos, ngunit may tono itong palakaibigan. Magandang hapon din po, Manong. Ako nga po. Sino po kayo? Tugon dito ni Amado, na bahagyang nagtataka. Ako si Tasio. Bago lang ako rito. Naghahanap sana ako ng isang mahusay na panday. At ang pangalan mo ang siyang bumulalas sa mga usapan ng mga tao. Sagot naman sa kanya ng matanda. Isang matipid na ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Bagamat palakaibigan ang tinig ni Tasio, hindi nawala ang pag-iingat ni Amado. Sa kasalukuyang sitwasyon ng baryo, ang pagiging mapaghinala ay isang lakas na reaksyon. Hindi niya maaaring isantabi ang posibilidad na ang matanda ay may ibang pakay sa kanila, lalo na at ang mga aswang ay maaaring magbalat kayo. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, Ginoong Tasio? Tanong naman dito ni Amado sa matanda, na pinananatili ang kanyang boses na magalang ngunit hindi ito mainit. Nais ko sanang magpagawa sa iyo ng isang sandata, isang bagay na matibay at maaasahan. Kailangan ko ito para sa aking paglalakbay.
Turan naman sa kanya ni Tasyo. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang buong katawan ni Amado. Anong uri ng sandata po ang inyong nais? Espada ba? Balaraw? O marahil isang sibat? Tanong pa dito ng lalaki. Hindi, iho. Ang kailangan ko ay isang kuko. Mahaba, matalim, at matibay na parang sungay ng kalabaw. 2 nito. Sagot naman dito ng matanda. Bahagyang nagulat si Amado sa kailingan nito. Karaniwang mga kagamitan sa bukid o kaya mga simpleng armas ang ipinapagawa sa kanya. Ang isang kuko na parang sungay ay isang kakaibang kailingan para sa isang paglalakbay. Para saan po ninyo gagamitin ang ganoong uri ng sandata, Ginoong Tasyo? Usisa pa dito ni Amado na hindi may tago ang kanyang labis na pagtataka. Mahaba ang aking lalakbayin, iho. Maraming panganib sa daan. Kailangan ko ang mga kukong ito upang maprotektahan ang aking sarili. Sagot naman dito ng matanda. Ang kanyang ngiti ay bahagyang naglaho. Napalitan ito ng isang ekspresyong hindi mabasa. Tumango na lamang si Amado, bagamat hindi pa rin kumbinsido. Ang kanyang pandayan ay hindi lamang isang lugar ng paggawa ng bakal. Ito rin ay isang lugar kung saan sinusuri niya ang mga karakter ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga kailingan. Ang kailingan ni Tasyo ay hindi pangkaraniwan at ang kanyang mga mata ay tila may itinatago. Kailangan ko ang mga ito sa loob ng 3 araw. Babayaran ko ang anumang halaga na iyong hihilingin. Basta't matibay at matalas sa mga ito. Dagdag na wika pa rito ng matanda sa kanya. Sige po, Ginoong Tasyo. Subukan po ninyong bumalik makalipas ng 3 araw. Sagot naman dito ni Amado. Nagpasya ito na pagbibigyan ang kailingan ngunit hindi pa rin lubusang nagtitiwala. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpatuloy si Tasyo sa kanyang paglalakad patungo sa loob ng baryo. Habang si Amado naman ay nagpatuloy lang sa kanyang pandayan. Ang isipan ay puno ng pagtataka at bahagyang pagkabahala. Ang kakaibang kailingan at ang misteryosong presensya ni Tasyo ay nagdulot ng isang hindi mapakaling pakiramdam sa puso ng panday. Alam niyang kailangan niyang maging mas mapanuri sa dayuhang ito, lalo na sa panahon ang panganib ay maaaring magkubli sa anumang anyo. Ang paggawa ng mga kukong bakal ay magiging isang pagsubok, hindi lamang sa kanyang kasanayan bilang panday, kundi pati na rin sa kanyang pagiging mapagmatyag bilang isang tagapagtanggol ng gabi. Pagkalipas ng 3 araw, ang init ng hapon ay tila mas tumitindi. Ang hangin ay nagmistulang isang mainit na haplos sa balat. Si Amado, abala sa pagpukpok ng bakal sa kanyang pandayan. Narinig nito ang mga yabag ng mga paa na papalapit. Nang itinaas niya ang kanyang ulo, nakita niya ang nakangiting mukha ni Tasyo. Ang matanda ay tila masigla kesa noong una nilang pagkikita. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga bituin sa isang madilim na gabi. Magandang hapon muli, Amado. Narito ako upang kunin ang aking pinagawang sandata. Pagbati naman dito ng matanda. Ang kanyang boses ay tila masigla. Tumango lamang si Amado. Inilapag ang kanyang martilyo at pinunasan ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Narito na po, Ginoong Tasyo. Wika naman dito ni Amado. Inilalahad ang 2 kukong bakal na kanyang ginawa. Ang mga ito ay mahaba, matatalim at pinakintab na parang mga sungay ng kalabaw. Eksaktong ayon sa kailingan ng matanda. Ang bawat isa ay may matibay na kapitang bakal na maaaring ikabit sa kamay. Kinuha ni Tasyo ang mga kuko
Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang pinagmamasdan ang mga ito. Hinawakan niya ang isa, sinubukan ang talim gamit ang kanyang daliri. At isang maliit na hiwa ang agad na lumitaw. Perpekto. Mahusay kang panday, Amado. Higit pa sa aking inaasahan. Bulong dito ng matanda na ang kanyang tinig ay puno ng kasiyahan. Nagbayad naman si Tasyo kay Amado ng halagang hindi nito inaasahan. Isang malaking supot ng baryang pilak na tila hindi karaniwan para sa isang bagong dating sa baryo. Habang ibinubulsa ni Amado ang bayad, muling nagsalita si Tasyo. Ang kanyang tono ay bahagyang nagbago, naging mas seryoso. Amado, alam mo ba kung bakit kailangan nating ipagtanggol ang ating bayan? Wika naman dito ni Tasyo na ang mata ay nakatitig ng diretso kay Amado. Nagulat naman dito ang panday sa biglaang pagbabago ng usapan ng dalawa. Dahil po sa mga aswang, dahil sa kanilang pambibiktima at ang takot na kanilang ikinakalat. Pagsagot naman dito ni Amado sa matanda. Tama ka, iyo. Ngunit hindi lamang takot ang kanilang ninanais. Ninanais din nila ang isang bagay na mas mahalaga. Isang bagay na nagbibigay ng proteksyon sa ating lupain. Sang-ayon naman dito ni Tasyo. Bahagyang natahimik si Amado at nag-isip tungkol sa bagay na sinasabi ng matanda. Hanggang sa nagpatuloy ito sa kanyang pagsasalita. Ang mutya ng kalamansi. Sagot naman dito ni Tasyo. Ang kanyang boses ay bumaba na parang isang lihim na ibinubulong ng hangin. Napakunot ang noo ni Amado. Ang mutya ng kalamansi ay isang kwentong bayan na matagal niya nang narinig mula pa sa kanyang lola noong siya ay bata pa. Ayon sa alamat, ito ay isang maliit na buto ng kalamansi na nagtataglay ng malakas na enerhiya. Nagbibigay proteksyon sa buong baryo laban sa anumang uri ng masamang espiritu. Ngunit itinuring lamang niya itong isang lumang kwento, isang katang-isip lamang. Ang mutya ng kalamansi, akala ko po ay isa lamang itong alamat. Pag-uulit pa dito ni Amado na tila hindi ito makapaniwala. Hindi, Amado. Ito ay totoo. At ito ang dahilan kung bakit mas lalong tumindi ang pambibiktima ng mga aswang sa panahong ito. Alam nilang humihina ang proteksyon ng mutya at sinusubukan nilang makuha ito. Mariing wika naman dito ni Tasyo. Kung gayon, nasan po ang mutyang ito? Tanong naman dito ni Amado. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis ang tibok. Ito ay nakatago sa isang lugar na pinoprotektahan ng sinaunang mahika. Kung walang nagmamay-ari nito, ay maaari itong mahulog sa mga maling kamay. Dagdag na wika pa ni Tasyo. Tumingin si Tasyo kay Amado. Ang kanyang mga mata ay puno ng kahulugan. Ang sandatang ito na iyong ginawa, Amado, hindi ito para sa aking paglalakbay. Ito ay para sa iyo. Mula nang una kitang makita, Amado, nakita ko ang apoy sa iyong puso. Ang galit at ang determinasyon na ipagtanggol ang iyong bayan. Ikaw ang siyang pinili. Pagpapaliwanag pa dito ni Tasyo. Ang mga salita ng matanda ay isang tagpo na napakabilis para sa kanya. Kung ano man ang pake ng matanda sa kanyang harapan, ay wala siyang ideya. Pero sa tingin niya ay totoo ang mga sinasabi nito. At dito na itanong niya rito kung bakit siya ang pinili ng mutya. Para maging tagapag-ingat na mutya ng kalamansi. Para protektahan ito laban sa mga aswang. At siguraduhing mananatili itong ligtas para sa kapakanan ng baryo. Mariing sagot naman dito ni Tasyo. Hindi makapaniwala si Amado sa kanyang narinig. Isang simpleng panday lamang siya. Isang taong nawala ng pamilya dahil sa kalupitan ng mga aswang.
bakit siya ang pipiliin para sa isang mahalagang tungkulin. Ngunit bakit po ako? Marami pong mas matatapang at mas may kakayang tao sa baryo. Pagtatanong dito ni Amado na tila puno siya ng pagdududa. Ang tapang ay hindi lamang sa lakas ng katawan, Amado. Ito ay nasa puso, sa iyong paninindigan at sa iyong pagmamahal sa iyong tahanan. Nakita ko ang lahat ng iyon sa iyo at ang sandatang ito, itinuro niya ang mga kukumbakal ay magsisilbing iyong pananggalang. Sagot naman sa kanya ng matanda. Ngunit bakit niyo po ito ibinibigay sa akin? Bakit hindi na lamang po ikaw ang gumawa nito mismo? Tanong pa dito ni Amado. Ang aking panahon ay malapit ng matapos, Amado. Ako ang huling tagapag-ingat ng mutya sa aking henerasyon. Matagal na ako naghahanap ng karapat-dapat na papalit sa akin. At naniniwala akong ikaw yon. Malungkot na sagot naman dito ni Tasyo. Inabot ni Tasyo ang isang maliit na supot na gawa sa pinong tela. Narito ang mutya ng kalamansi. Ingatan mo ito ng buong puso mo, Amado. Ang kaligtasan ay nasa iyong mga kamay. Sabi pa dito ng matanda habang inilalagay ito sa palad ng panday. Dito binuksan ni Amado ang supot na yon. Sa loob nito ay may isang maliit na bato. Hindi mas malaki kesa sa isang tunay na kalamansi. Ito ay kumikinang sa isang malambot na berdeng liwanag. Tila may buhay na pulso sa loob nito. Hindi niya naman may paliwanag ang kakaibang enerhiya na bumabalot dito. Ngunit ramdam niya ang isang malakas na kapangyarihan na nagmumula rito. Pero paano ko po ito mapoprotektahan? Tanong naman dito ni Amado na ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Panatilihin mo itong malapit sa iyo. Ang iyong matinding hangarin na protektahan ng iyong bayan ang magsisilbing unang pananggalang nito. Ngunit kailangan mo ring maging matalino at maingat. Ang mga aswang ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang mutya. Mahabang paliwanag naman dito ni Tasyo. Inabot ni Amado ang mga sandatang siya mismo ang gumawa at tinanong sa matanda kung para saan ang mga ito. Iyan ang iyong magiging panlaban. Ang bakal, lalo na ang pinanday ng may dalisay na layunin, ay may kakaibang epekto sa mga nilalang na ito. Gamitin mo ito ng buong tapang. Dagdag na paliwanag pa dito ni Tasyo. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanila. Tinitigan ni Amado ang mutya sa kanyang palad. Pagkatapos ay tumingin siya sa matanda. Ang kanyang muka ay puno ng pagkalito at responsibilidad. Hindi ko po alam kung kakayanin ko po ito, Mang Tasyo. Wika naman dito ni Amado na tila ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Mayroong kang lakas sa loob mo, Amado. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Ang pagmamahal mo sa iyong pamilya at sa iyong bayan ang iyong magiging gabay. Nakangiting tugon dito ni Tasyo. Bigla namang bumuhos ang isang matinding ubo mula kay Tasyo. Ang kanyang katawan ay bahagyang nanginig. Hinawakan ni Amado ang kanyang braso upang alalayan ito. Ayos lang po ba kayo, Ginong Tasyo? Tanong dito ni Amado na tila puno ito ng pag-aalala para sa kalagayan ng matanda. Ang aking oras ay talagang malapit na. Ngunit payapa akong aalis dahil alam kong nasa mabuting kamay na ang mutya. Mahinang sambit naman dito ni Tasyo. Tumingin si Tasyo sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay puno na ng kapayapaan. Tandaan mo, Amado, ang tunay na lakas ay hindi lamang sa paglaban, kundi sa pagprotekta rin sa iyong mga pinakamamahal. Huling habilin naman dito ni Tasyo. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang yon, ang kanyang katawan ay biglang nanghina at siya ay nawala ng malay sa bisig ni Amado.
Agad na tinawag ni Amado ang ibang mga kasapi ng mga tagapagtanggol ng gabi. Sa kanilang pagdating, kinumpirma nila ang kanyang pinakamasamang takot. Ang matandang si Tasyo ay pumanaw na. Sa gitna ng kanilang pagluluksa, hindi maaaring isantabi ni Amado ang mahalagang responsibilidad na iniatang sa kanyang balikat. Hawak niya ngayon ang mutya ng kalamansi, ang susi sa kaligtasan ng kanilang baryo. Ang mga kukong bakal na ipinagawa ni Tasyo ay hindi lamang isang sandata, kundi isang simbolo ng kanyang bagong tungkulin. Mula naman sa araw na yon, nagbago na ang buhay ni Amado. Hindi na lamang siya ang simpleng panday ng baryo. Siya na ngayon ang tagapag-ingat ng mutya ng kalamansi. Ang huling linya ng depensa laban sa mga aswang. Ang kanyang pandayan ay naging isang lugar ng pagpapanday, hindi lamang ng bakal, kundi pati na rin ng pag-asa. Ang bawat martilyo na kanyang pinupukpok ay isang panata na ipagtatanggol ang kanyang bayan. Ang alaala ni Elena at Miguel, ang kanyang magiging lakas, at ang mutya ng kalamansi, ang kanyang magiging gabay sa dilim na kanilang kinakaharap. Ang kwento ng panday na naging tagapagbantay ay nagsisimula pa lamang. Ang pagpanaw ni Tasyo, bagamat isang dayuhan na dumating lamang sa kanilang buhay ng hindi inaasahan, ay nagdulot pa rin ng isang matinding lungkot sa puso ng grupo ni Amado. Ang kanyang biglaang pagkawala ay tila isang malamig na hangin na humahampas sa kanilang bagong tuklas na pag-asa. Dito ipinagluksa nila ang matanda sa abot ng kanilang makakaya. Nagtirik ng kandila at nag-alay ng mga panalangin para sa kanyang kaluluwa. Sa maikling panahon na nakasama nila si Tasyo, naramdaman nila ang kanyang malasakit at ang bigat ng responsibilidad na kanyang inatang kay Amado. Ang kanyang dedikasyon sa pagprotekta sa baryo ay isang bagay na kanilang iginagalang. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang kalungkutan, ang presensya ng mutya ng kalamansi ay nagbibigay ng isang bagong silakbo ng pag-asa. Ang maliit na batong kumikinang sa malambot na berdeng liwanag ay tila naglalaman ng isang pangako ng proteksyon, isang garantiya na hindi sila lubusang pinabayaan sa kanilang laban kontra sa dilim. Ang enerhiya na nagmumula rito ay nakapagpapasigla, isang tahimik na bulong ng lakas at katatagan. Sa pangunguna ni Amado, ang mga tagapagtanggol ng gabi ay nagtipon. Ang takot na dating bumabalot sa kanilang mga puso ay unti-unting napapalitan ng isang matatag na determinasyon. Alam nilang hindi sapat ang pag-asa lamang. Kailangan nila itong samahan ng aksyon at paghanda. Ipinagkatiwala sa atin ni Ginoong Tasyo ang isang malaking responsibilidad. Hindi natin maaaring sayangin ang kanyang sakripisyo. Kailangan natin maging handa sa anumang pagsubok na ating haharapin. Wika naman ni Amado sa kanyang mga kasamahan. Ang mutya ng kalamansi ay mahigpit niyang hinawakan sa kanyang mga palad. Mula noon, ang baryo ay naging isang kampo ng pagsasanay. Ang mga matatapang na kasapi ng mga tagapagtanggol ng gabi ay walang pagod na sinanay si Amado sa iba't ibang uri ng pisikal na labanan. Itinuro nila sa kanya ang mabisang paggamit ng iba't ibang sandata. Mula sa mga simpleng bolo hanggang sa mas komplikadong sibat at pana. Ang kanyang malakas na pangangatawan bilang panday ay naging isang malaking kalamangan, at sa tulong ng kanilang mga tagapagsanay, mabilis siyang natuto ng mga bagong teknik sa pakikipaglaban. Ngunit ang kanilang pangunahing atensyon ay ang mutya ng kalamansi. Sa pamamagitan ng maingat na pag-aaral at pag-e-eksperimento,
unti-unti nilang nalaman ang pambihirang taglay nitong kakayanan. Napansin nila na ang liwanag na ibinubukan nito ay lumalakas kapag malapit ito sa panganib, na tila nagbibigay ito ng isang babala. Nadiskubre din nila na ang paghawak nito ay nagbibigay ng kakaibang lakas at tibay naman sa umahawak. Higit sa lahat, nalaman nila na ang direktang pagtama ng enerhiya mula sa mutya ay nakakapahina at nagpapahirap sa mga aswang. Tila isang pananggalang at isang sandata ang mutyang ito. Ito ang magiging kalasag natin laban sa kanilang kasamaan. Manghang sabi naman dito ni Tandang Manuel, isa sa mga pinakamatandang kasapi ng samahan na may malawak na kaalaman sa mga sinaunang paniniwala. Ang mga kukung bakal na ginawa ni Amado ay naging mahalagang bahagi rin ng kanilang paghahanda. Natuklasan nila na ang bakal na pinanday sa ilalim ng matinding layunin na protektahan ang bayan ay may kakaibang bisa laban sa mga aswang, lalo na kapag sinamahan ng enerhiya ng mutya ng kalamansi. Sa bawat araw na lumilipas, ang takot sa mga mata ng mga taga-baryo ay unti-unting napapalitan ng isang bagong pag-asa. Ang presensya ng mga tagapagtanggol ng gabi na ngayon ay mas organisado at mas handa ay nagbigay sa kanila ng katiyakan na hindi sila nag-iisa sa kanilang laban. Ang mga bata ay muling naglaro sa labas hanggang sa dapit hapon. Ang mga magsasaka naman ay masigasig na nagtatrabaho sa kanilang mga bukid. At ang mga matatanda ay muling nagkwentuhan sa mga bangko sa harap ng kanilang mga tahanan. Ang normal na ritmo ng buhay sa baryo ay unti-unting bumabalik. Si Amado, sa gitna ng lahat ng ito, ay naging isang simbolo ng kanilang bagong pag-asa. Ang dating panday na puno ng pighati ay ngayon isang matapang na lider. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal sa kanyang bayan. Ang mutya ng kalamansi ay palaging nakasabit sa kanyang leeg, isang palatandaan ng kanyang responsibilidad at ang pinagkukunan ng kanyang lakas. Isang gabi, habang ang buwan ay muling tumataas sa kalangitan, isang tahimik ngunit matinding tensyon ang bumalot sa baryo. Ang mga aswang, tila nababahala sa bagong lakas ng mga tao, ay muling nagparamdam. Mga kakaibang anino ang nakita sa paligid ng baryo at ang nakakatakot na iyaw ng mga ito ay muling umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila sinalubong ng takot at panghihina. Dito sinalubong sila ng matatapang na mandirigma, handang ipagtanggol ang kanilang tahanan. Sa unang linya ay naroon si Amado. Ang mga kukung bakal sa kanyang mga kamay ay handang sumunggab. Ang mutya naman ng kalamansi sa kanyang dibdib ay kumikinang ito ng maliwanag. Ang labanan ay naging mabangis. Ang mga aswang sa kanilang desperadong pagtatangka na mabawi ang kanilang kontrol sa baryo ay sumugod ng walang awa. Ngunit ang mga tagapagtanggol ng gabi na pinamumunuan ni Amado ay matatag na humarap sa kanila. Ang enerhiya ng mutya ng kalamansi ay naging isang mabisang sandata, nagpapahina sa mga aswang sa bawat direktang pagtama nito. Ang mga kukung bakal ni Amado na pinanday ng kanyang galit at pagmamahal ay tumagos sa kanilang balat, nagdulot ng matinding sakit at labis na pagkasira. Sa bawat aswang na mga bumabagsak, ang pag-asa sa puso ng mga taga-baryo ay lalong tumitibay. Ang kanilang pananampalataya sa kanilang mga tagapagtanggol at sa kapangyarihan ng mutya ng kalamansi
ay hindi ito natitinag. Nakita nila ang tapang ni Amado, ang kanyang dedikasyon sa pagprotekta sa kanila at ito ay nagbigay sa kanila ng lakas na harapin ang kanilang sariling mga takot. Sa madaling araw, nang ang unang sinag ng araw ay sumilay sa parte ng silangan, ang labanan ay natapos. Ang mga aswang na dumanas ng matinding pagkatalo ay umurong sa kadiliman. Nag-iwan ng katahimikan sa baryo. Ang mga tao ay lumabas mula naman sa kanilang mga tahanan. Ang kanilang mga muka ay puno ng pasasalamat at labis na kagalakan. Dito sinalubong nila ang mga tagapagtanggol ng gabi bilang kanilang mga bayani, at si Amado ang kanilang naging pinuno at simbolo ng kanilang tagumpay. Mula noon, ang baryo ay hindi na muling ginambala ng talamak na pambibiktima ng mga aswang. Ang mutya ng kalamansi sa pangangalaga ni Amado at sa tulong ng mga tagapagtanggol ng gabi ay patuloy na nagbigay ng proteksyon sa kanilang bayan. Ang kwento ng panday na naging tagapagbantay at ang matandang dayuhan na nag-iwan ng isang mahalagang pamana ay naging isang inspirasyon para sa lahat. Isang patunay na kahit sa harap ng pinakamadilim na kasamaan, ang pagkakaisa, tapang at ang pag-asa ay maaaring magtagumpay. Ang mga ngiti sa mga mukha ng mga taga-baryo ay hindi lamang nagpapahiwatig ng kaligtasan, kundi pati na rin ng isang matibay na pananampalataya sa kanilang kakayahang harapin ang anumang hamon na darating pa. Ang bagong umagang ito ay hindi lamang nagdala ng liwanag sa kanilang baryo, kundi pati na rin ng isang pangmatagalang kapayapaan. Ang gabi ay balot ng isang tahimik na kapayapaan sa baryo matapos ang kanilang matagumpay na pagtatanggol laban sa mga aswang. Gayunpaman, alam ni Amado at ng mga tagapagtanggol ng gabi na ang panganib ay maaaring magkubli lamang sa dilim, naghihintay ng tamang pagkakataon upang muling sumalakay. Kaya naman, hindi sila nagpakampante. Isang gabi, si Amado, kasama ang isa sa pinakamatanda at pinakamaasahang kasapi ng samahan, si Tandang Manuel, ay naglakad sa kahabaan ng mapunong daan na patungo sa hangganan ng kanilang baryo. Si Tandang Manuel, sa kabila ng kanyang edad, ay may matalas na isip at malawak na kaalaman sa mga sinaunang ritual at paniniwala na madalas nilang ikinukonsulta tungkol sa mutya ng kalamansi. Ang huni ng mga kuliglig at ang paminsang-minsang pag-ihip ng hangin sa mga dahon ang tanging bumabasag sa katahimikan ng gabi. Mahigpit na hawak ni Amado ang mutya ng kalamansi na nakasabit sa kanyang leeg, habang ang kanyang mga mata ay maingat na pinagmamasdan ang kanilang paligid. Si Tandang Manuel naman ay may bitbit na isang matibay na tungkod na gawa sa kahoy ng ipil, handang gamitin bilang pananggalang. Habang sila ay papalapit sa isang kurbada na daan na napapaligiran ng matataas na puno ng balete, biglang may apat na madidilim na figura ang humarang sa kanilang daraanan. Ang kanilang mga anyo ay bahagyang natatanaw lamang sa liwanag ng buwan na sumisilay sa mga dahon. Ngunit ang kanilang presensya ay agad na nagdulot ng isang malamig na takot sa hangin. Mukhang mayroon tayong hindi inaasahang mga bisita. Mariing sabi naman dito ni Amado. Hinanda niya ang kanyang sarili sa anumang maaaring mangyari. Mula naman sa anino, humakbang pasulong ang isa sa mga figura. Sa mahinang liwanag, nakita ni Amado ang isang lalaking may matipunong pangangatawan at matalim ang titig nito. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa isang hindi maipaliwanag na paraan.
Ako si Bernabe. Alam namin na nasa iyo ang mutya ng kalamansi, Amado. Ibigay mo na ito sa amin ng mapayapa. Sabi naman dito ng lalaki. Ang kanyang boses ay mababa at talaga namang nakakakilabot. Hindi ko ibibigay sa inyo ang mutyang ito. Ipinagkatiwala ito sa akin upang protekta ng aking bayan. Mariing umiling naman dito si Amado. Huwag kang maging mahirap kausap, Amado. Mas makabubuti sa iyo kung ibibigay mo na lamang ito ng walang labanan. Banta pa dito ni Bernabe. Isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi. Hindi ako natatakot sa inyo. Ipagtatanggol ko ang baryo hanggang sa aking huling hininga. Matapang na tugon dito ni Amado habang hinihigpitan niya ang paghawak sa kanyang mutya. Wes, kung yan ang gusto mo, Amado, pagbibigyan kita. Sabi pa dito ni Bernabe. At sa isang senyas niya, ang 3 iba pang mga aswang ay tila naghanda na sa isang pag-atake. Wala nang ibang pagpipilian. Alam ni Amado na kailangan nilang lumaban ng oras na yun. Tandang Manuel, mag-ingat po kayo. Paalala naman dito ni Amado bago siya sumugod patungo sa pinakaharap na aswang. Ang labanan ay mabilis at marahas. Ang mga aswang ay mabilis at maliksi. Ang kanilang mga kuko ay matatalim at ang kanilang mga mata ay puno ng uhaw sa dugo. Dito sinubukan ni Amado na gamitin ang enerhiya ng mutya ng kalamansi. Itinuturo ito sa kanyang mga kalaban na nagdulot sa kanila ng bahagyang pag-urong dahil naman sa hapdik. Gamit ang mga kukong bakal na ginawa niya, nakipaglaban si Amado ng buong tapang. Sa isang mabilis na pag-atake, nagawa niyang sunggaban ang isang aswang. Ang matatalim na dulo ng bakal ay tumagos sa katawan nito. Ang aswang naman ay umungol sa sobrang sakit bago ito tuluyang bumagsak sa lupa nang wala ng buhay. Ngunit ang kanilang tagumpay ay may kapalit. Habang abala si Amado sa pakikipaglaban sa 2 pang aswang, si Tandang Manuel ay sinalakay ng isa sa mga ito. Sa kabila ng kanyang katapangan at pagtatanggol, gamit ang kanyang tungkod, ang bilis at lakas ng aswang ay naging labis naman para sa kanya. Nakita ni Amado sa gilid ng kanyang mata ang pagbagsak ni Tandang Manuel. Isang malalim na sugat ang nakita niya sa dibdib ng matanda. Tandang Manuel! Sigaw dito ni Amado. Ang kanyang puso ay kumirot sa labis na sakit at panghihinayang. Ang pagkamatay ni Tandang Manuel ay nagdulot ng matinding galit kay Amado. Sa isang sigaw ng paghihiganti, mas lalo niyang pinalakas ang enerhiya ng mutya ng kalamansi at buong puwersa niyang hinarap ang natitirang 2 aswang. Ang kanyang mga atake ay naging mas mabagsik at mas determinado. Sa tulong ng enerhiya ng mutya at ng kanyang mga kukong bakal, nagawa niyang sugatan ang isa pa sa mga aswang. Ngunit ang isa ay nakatakas sa dilim. Nang humupa naman ang labanan, lumuhod lamang si Amado sa tabi ng katawan ni Tandang Manuel. Ang matanda ay nakahandusay na sa lupa. Ang kanyang mga mata ay nakapikit na. Isang malalim na kalungkutan ang bumalot kay Amado. Nawalan na naman siya ng isang mahalagang tao sa kanyang buhay dahil sa mga aswang. Paumanhin po, Tandang Manuel. Hindi ko po kayo nailigtas. Bulong pa dito ni Amado. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Ang pagkamatay ni Tandang Manuel ay isang malaking dagok sa grupo. Hindi lamang sila nawalan ng isang matandang kaibigan at tagapayo, kundi ipinaaalala rin nito sa kanila ang patuloy na panganib na kanilang kinakarap. Ang tagumpay laban sa isang aswang ay may kapalit na isang buhay, at ang kanilang laban ay malayo pa sa pagtatapos.
Bagamat puno ng kalungkutan ang kanyang puso, alam ni Amado na hindi siya maaaring magpatalo sa kanyang pighati. Ang responsibilidad na iniatang sa kanya ay mas malaki kaysa sa kanyang personal na pagdadalamhati. Ang mutya ng kalamansi ay nanatili sa kanyang pangangalaga at ang kaligtasan ng baryo ay nakasalalay pa rin sa kanyang mga kamay. Kasama naman ang iba pang mga kasapi ng mga tagapagtanggol ng gabi. Binuhat nila ang katawan ni Tandang Manuel pabalik sa baryo. Isang tahimik at malungkot na pamamaalam ang kanilang ibinigay sa matanda. Ang kanyang sakripisyo ay hindi nila malilimutan. Ang pangyayaring ito ay nagpapatibay sa kanilang determinasyon. Ang galit sa kanilang mga puso ay lalong tumindi. Ngunit ito ay sinamahan ng isang mas matinding pangangailangan na maging mas matalino at mas epektibo sa kanilang pakikipaglaban. Alam nilang ang mga aswang ay hindi titigil at kailangan nilang maging handa sa anumang susunod na pag-atake. Si Amado, bagamat nasasaktan, ay nanumpa sa kanyang sarili na hindi niya bibiguin ang tiwala ni Tasyo at ang sakripisyo ni Tandang Manuel. Ang mutya ng kalamansi ay magiging kanyang sandata at kalasag, at ang alaala ng mga mahal niya sa buhay ang magiging kanyang lakas sa patuloy nilang pagharap sa dilim na nagtatangkang bumalot sa buong baryo. Ang kanilang laban ay nagpatuloy. Isang madugong paalala na ang kapayapaan ay hindi basta-basta makakamtan. Ang init ng pandayan ay tila hindi na naramdaman pa ni Amado. Nang gabing yon, ang kanyang mga kamay ay abala naman sa pagpukpok ng mainit na bakal. Ang ingay ng martilyo ay sumasabay sa kanyang mapait na ritmo ng kanyang mga iniisip. Ang alaala ni Tandang Manuel ay sariwa pa rin sa kanyang isipan. Isang sugat na hindi agad maghihilom. Ang bigat ng responsibilidad na iniatang sa kanya. Ang bigat ng pagkabigo sa pagprotekta sa kanyang kaibigan ay tila isang mabigat na pasan sa kanyang balikat. Habang abala siya sa kanyang trabaho, ang mahinang kaluskos sa labas ng kanyang pandayan ang pumukaw sa kanyang atensyon. Itinigil niya ang kanyang pagpapanday at maingat na nakinig. Ang kaluskos ay muling umulit, mas malapit na ngayon. Alam ni Amado na hindi ito ang karaniwang tunog ng mga hayop sa gabi. Dahan-dahan niyang inilapag ang martilyo at bumunot ng isang matalim na balaraw na kanyang ginawa. Dito maingat siyang lumapit sa pintuan at sumilip sa may siwang. Sa mahinang liwanag ng buwan, nakita niya ang isang pamilyar na figura na nakatayo sa labas. Si Bernabe, ang aswang na humarang sa kanila noong gabing namatay si Tandang Manuel. Isang malamig na galit ang kumulo sa dibdib ni Amado. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob pa ang aswang na ito na bumalik. Amado, nakikita kong abala ka pa rin. Bati naman dito ni Bernabe. Ang kanyang boses ay mas mababa at mas mapanganib kesa noong una. Hindi naman sumagot si Amado. Mahigpit niyang hinawakan ang balaraw, handang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang mutyang hawak niya. Hindi ako nagkamali sa aking pagbabalik. Alam kong narito pa rin sa iyo ang mutya ng kalamansi. Pagpapatuloy na wika ni Bernabe. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang doon. Hindi ko ibibigay sa iyo ang mutyang ito, Bernabe. Lumayas ka na bago pa kita mapilitang paslangin. Mariing sabi naman dito ni Amado. Ang boses nito ay puno ng pagbabanta. Akala ko ba ay natuto ka na sa nangyari sa iyong matandang kaibigan? Ang pagmamatigas mo ay walang maidudulot na mabuti, Amado. Dito tumawa si Bernabe.
Isang malamig at nakakakilabot na tunog. Ang pagtatanggol sa aking bayan ay hindi pagmamatigas. Ito ay tungkulin. Tugon pa dito ni Amado. Tungkulin? Ano ang iyong bayan kumpara sa kapangyarihan na maaaring ibigay sa iyo ng mutyang iyan? Isipin mo, Amado. Maaari kang maging katulad namin. Malakas at walang kinatatakutan. Mapanuyang ulit na wika naman dito ni Bernabe. Mas gugustuhin ko pang mamatay bilang isang tao kaysa mabuhay bilang isang halimaw. Mariing sambit naman dito ni Amado. Kung iyan ang iyong desisyon, pagbabayaran mo ito. Hindi lamang ikaw ang magdurusa, Amado. Mayroon akong mga paraan upang kumbinsin ka na isuko ang mutya. Maghintay ka lamang. Ang ngiti sa labi ni Bernabe ay biglang nawala. Napalitan ito ng isang mapanganib na ekspresyon. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang yon, si Bernabe ay mabilis na tumalikod at naglaho sa dilim ng gabi. Tila isang anino na biglang nawala. Ang banta ni Bernabe ay nagdulot ng matinding pagkabahala kay Amado. Alam niyang ang aswang na ito ay hindi nagbibiro. Ang kanyang sinabi tungkol sa mas malalang mangyayari ay nagparamdam kay Amado ng isang malamig na takot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa iba pang mga kasapi ng mga tagapagtanggol ng gabi at sa buong baryo. Dito agad na ipinaalam ni Amado sa natitirang mga kasapi ng samahan ang tungkol sa pagbisita ni Bernabe at ang kanyang mga banta. Nagpulong sila ng gabing yun. Ang tensyon sa kanilang maliit na taguan ay halos mahawakan. Kailangan nating mas maging maingat. Ang mga aswang ay desperado na. Hindi natin alam kung ano ang kanilang susunod na gagawin. Wika naman dito ni Aling Marta. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala. Kailangan nating palakasin ang ating seguridad. Maglagay tayo ng mga bantay sa paligid ng baryo at maganda sa anumang pag-atake. Dagdag na wika naman dito ni Mang Topeng, isa sa pinakamatatapang na mandirigma sa grupo nila. Sumang-ayon ang lahat sa mga mungkahi. Alam nilang kailangan nilang mas maging mapagmatyag at mas handa kaysa kailanman. Ang banta ni Bernabe ay isang malinaw na indikasyon na ang laban ay malayo pa sa pagtatapos. Makalipas ang ilang araw, isang mahalagang pulong ang itinakda ng grupo sa isang liblib na lugar sa labas ng baryo. Isang maliit na kubo sa gitna ng kakahuyan na kanilang ginagamit bilang kanilang lihim na tagpuan. Napagkasundoan nilang pag-usapan ang kanilang mga susunod na hakbang at pagtibayin ang kanilang mga plano sa pagtatanggol. Maagang nagtungo naman si Amado sa lugar ng pagpupulong. Ang mutya ng kalamansi ay mahigpit niyang nakayakap. Habang papalapit siya sa kubo, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa paligid. Wala siyang marinig na anumang ingay. Walang mga tinig ng kanyang mga kasama na karaniwang naghihintayan sa lugar. Isang masamang kutob ang bumalot sa kanyang puso. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kubo at ang nakita niya sa loob ay isang karumal-dumal na tagpo na tumagos sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang buong grupo ng mga tagapagtanggol ng gabi ay nakahandusay sa lupa. Ang kanilang mga katawan ay balot ng mga sugat. Ang kanilang mga muka ay puno ng takot at labis na paghihirap. Ang dugo naman ay bumabalot sa may sahig. Isang pulang basahan ng karahasan. Ang bawat isa sa kanila ay pinatay sa isang brutal at walang awang paraan. Si Aling Marta, ang matandang may kaalaman sa mga sinaunang paniniwala, ay nakahandusay sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay dilat sa isang nakakatakot na ekspresyon
Si Mang Topeng naman, ang matapang na mandirigma, ay nakahiga sa gitna ng kubo. Ang kanyang dibdib ay punong-puno ng mga sugat. Ang iba pa, ang mga matatapang na kalalakihan at kababaihan na kasama niyang lumaban, ay pawang mga walang buhay na katawan na lamang. Isang matinding sakit ang tumusok sa puso ni Amado. Isang sakit na mas matindi pa sa hapdi ng pagkawala ng kanyang pamilya at ni Tandang Manuel. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at siya ay napaluhod sa gitna ng karumal-dumal na eksena. Hindi ito maaari. Bulong dito ni Amado habang ang kanyang tinig ay hindi makapaniwalang pagkabigla at sakit na kanyang nararamdaman. Ang kanyang isipan ay nagsimulang maglaho. Ang mga alaala ng kanilang pagtutulungan, ang kanilang mga pag-uusap at mga plano, ang kanilang sama-samang pag-asa ay biglang naglaho. Pinalitan ng isang nakakatakot na realidad. Ang banta ni Bernabe ay natupad. Ang mas malalang mangyayari ay dumating na. Ang mga aswang ay naghiganti at ang buong grupo ng mga tagapagtanggol ng gabi ang siyang nagbayad. Isang matinding galit ang sumiklab sa puso ni Amado. Isang apoy na sumusunog sa lahat ng kanyang pagdadalamhati at labis na panghihinayang. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. Ang mutya ng kalamansi na mahigpit niyang hawak ay tila nagpupuyos din sa enerhiya. Halos mabaliw si Amado sa kanyang nakita. Ang kawalan ay napakalaki. Ang sakit ay hindi matitiis. Ang kanyang mga kasamahan, ang kanyang mga kaibigan, ang mga taong kasama niyang lumaban para sa kaligtasan ng kanilang bayan ay wala na. At alam niya kung sino ang may kagagawa nito. Walang iba, si Bernabe. Ang aswang na nangahas na hamunin siya. Ang aswang na nagbanta sa kanila. Ang kanyang galit ay umabot na sa suktulan. Lumalampas sa anumang maaring kontrolin. Sa gitna ng karimlan at karahasan, isang matinding panata ang nabuo sa puso ni Amado. Hindi niya hahayaang mapunta sa wala ang sakripisyo ng kanyang mga kasama. Hindi niya hahayaang magtagumpay ang kasamaan. Gagawin niya ang lahat kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay upang mapaghiganti ang kanilang pagkamatay at protektahan ang natitirang bahagi ng baryo mula sa mga halimaw na ito. Ang pag-asa na dating kumikislap sa kanyang puso ay napalitan ng isang matinding uhaw sa hustisya. Ang panday na puno ng pighati ay muling lilitaw. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay hindi lamang isang tagapagbantay, kundi isang anghel ng kamatayan para sa mga aswang na nagasik ng lagim sa kanilang bayan. Ang kanyang laban ay naging personal. Isang madugong paghihiganti para sa mga inosenteng buhay na kinitil. Ang karumal-dumal na tagpo sa kubo ay tumatak ng malalim sa kaluluwa ni Amado. Isang permanenteng pilat na hindi kailanman maghihilom. Ang dating apoy ng pag-asa at determinasyon sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig at nakakatakot na katahimikan. Ang bigat ng pagkawala ay tila humihigop sa kanyang lakas. Ang kanyang puso ay isang guho ng sakit at galit. Sa pagkasawi ng mga tagapagtanggol ng gabi, ang takot ay muling bumalik sa baryo. Mas matindi at mas nakaparilsa kesa kailanman. Ang pag-asa na kanilang natikman ay biglang nawala. Pinalitan ng isang madilim na pangamba. Ang mga tao ay muling nagkulong sa kanilang mga tahanan sa paglubog ng araw. Ang bawat kaluskos at anino
ay nagdulot ng matinding pagkatakot. Ngunit sa kabila ng kanilang pangamba, isang kakaibang pangyayari ang unti-unting napansin sa baryo ng mga aswang. Ang kanilang bilang na dating tila walang katapusan ay unti-unting nababawasan. Ang mga atake ay naging mas madalang at ang mga kwento ng mga aswang na natagpuang patay sa iba't ibang lugar sa paligid ng baryo ay nagsimulang kumalat sa bulungan. Dito nagkaroon ng pagdududa si Bernabe. Ang paraan ng pagkamatay ng kanyang mga kasama ay hindi ang karaniwang gawa ng mga mortal. Meron isang kakaibang brutalidad. Isang hindi may paliwanag na kapangyarihan sa likod ng mga ito. Ang kanyang hinala ay bumagsak kay Amado. Ang panday na may hawak ng mutya ng kalamansi ay maaaring maging mas mapanganib kesa sa kanilang inaakala. Gayunpaman, kahit anino ni Amado ay hindi nila nakikita. Ang pandayan ay nanatiling tahimik at walang laman. Ang baryo ay tila ba nilamon ng katahimikan matapos ang trahedya. Hindi nila alam kung saan nagtatago ang panday o kung ano ang kanyang binabalak. Lumipas ang mga buwan at ang bilang ng mga aswang ay patuloy na humihina. Ang takot sa baryo ay nanatili, ngunit may bahagyang pag-asa na sumisilay sa ilang puso. Marahil naisip nila ay natakot ang mga aswang at lumayo na. Hindi nila alam ang tunay na nangyayari. Isang gabi, sa kailaliman ng kagubatan na hindi kalayuan sa baryo, isang piging ang naganap sa lihim na nayon ng mga aswang. Ito ay isang taunang ritual, isang pagtitipon ng lahat ng kanilang uri mula sa iba't ibang lugar. Ito ay isang panahon ng pagdiriwang ng kanilang kasamaan, ng pagpapalakas ng kanilang mga alyansa at ng pagpaplano ng kanilang mga susunod na hakbang. Si Bernabe na puno ng galit at pagkabahala sa unti-unting pagkaubos ng kanyang mga tauhan ay naroon. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghihiganti at determinasyon na hanapin at parusahan si Amado. Habang nasa kasagsagan ang ritual, sa gitna ng nakakatakot na awitan at sayawan, sa paligid ng isang malaking apoy, isang hindi inaasahang pangyayari ang bumulabog sa kanilang pagdiriwang. Isang figura ang biglang lumitaw mula sa kadiliman. Mabilis at tahimik na parang isang anino. Si Amado. Hindi niya nakalimutan ang karumal-dumal na tagpo sa kubo. Ang kanyang galit ay hindi humupa, bagkus ay naging isang malamig na naglalagablab na apoy ng paghihiganti. Sa mga buwan na nawala siya ay hindi naman siya nagtago. Naghanda siya. Pinag-aralan niya ang kanilang mga gawi, ang kanilang mga kahinaan. Ang mutya ng kalamansi ay naging kanyang kasama. Ang enerhiya nito ay dumadaloy sa kanyang mga ugat, nagbibigay sa kanya ng lakas at labis na proteksyon. Sa kanyang mga kamay ay meron siyang mga sulo na babad sa langis, handa ng magliyab. Sa isang mabilis na kilos, inihagis niya ang mga ito sa gitna ng paging. Ang apoy ay agad na kumalat, lumiyab sa mga nilalang ng gabi. Isang malaking kaguluhan ang bumulabog sa nayon ng mga aswang. Ang kanilang nakakatakot na iyawan ay napalitan ng mga sigaw ng sakit at pagkasunog. Ang kanilang mga balat ay nasusunog at ang kanilang mga katawan ay nagliliyab. Ang amoy ng nasusunog na laman ay bumalot sa hangin. Si Bernabe, na hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, ay napuno ng matinding galit. Amado, magbabayad ka sa iyong ginawa.
Sigaw dito ni Bernabe. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Ngunit si Amado ay hindi na ang panday na kanilang minamaliit. Ang sakit at ang galit ay nagpalakas sa kanya. Ginawa siyang isang instrumento ng paghihiganti. Hindi siya natakot sa apoy. Hindi siya natakot sa mga aswang. Ang tanging nasa isip niya ay ang paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang mga kasamahan. Habang ang apoy ay patuloy na sumusunog sa nayon ng mga aswang, si Amado ay nakipaglaban ng walang takot. Ang enerhiya ng mutya ng kalamansi ay nagbigay sa kanya ng proteksyon laban sa apoy at nagpalakas sa kanyang mga pag-atake. Ang mga kukong bakal sa kanyang mga kamay ay naging mga pangil ng kamatayan para sa mga aswang na kanyang nilalapitan. Maraming aswang ang bumagsak sa kanyang mga kamay. Ang kanilang mga katawan ay sunog at sugatan. Ang kanilang taunang ritual ay nauwi sa isang malagim na trahedya. Ang kanilang pagdiriwang ay naging isang libing. Si Bernabe, na hindi makapaniwala sa kanyang nakita, ay sumugod kay Amado sa isang desperadong pag-atake. Ang kanilang labanan ay naging masidhi. Ang kanilang galit ay nag-aapoy na parang apoy na sumusunog sa kanilang paligid. Ngunit si Amado, na pinalakas ng kanyang paghihiganti at ng kapangyarihan ng mutya, ay naging mas malakas at mas determinado. Sa uli, isang malakas na atake nagawa ni Amado na mapapagsak si Bernabe. Ang aswang na nagdulot ng labis na pagdurusa sa kanya at sa kanyang bayan ay nakahandusay sa lupa. Ang kanyang katawan ay nasusunog at puno ng sugat. Nang humupa ang apoy at ang hiyawan ng mga aswang ay unti-unting nawala, si Amado ay nakatayo sa gitna ng nasusunog na nayon. Ang mutya ng kalamansi ay kumikinang sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay puno ng galos at sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang malamig na kasiyahan. Ang paghihiganti ay naisakatuparan, ngunit ang tagumpay ay meron pa ring bahid ng sakit at pagkawala. Ang alaala ng kanyang mga kasamahan ay mananatili sa kanyang puso, isang patuloy na paalala ng kanilang sakripisyo. Ang balita na nangyari sa paging ng mga aswang ay mabilis na kumalat sa baryo. Ang takot ay unti-unting napalitan ng pagkamangha at pag-asa. Si Amado, ang panday na nawalan ng lahat, ay naging kanilang tagapagligtas. Ang nag-iisang taong nangahas na harapin ang kanilang kaaway sa kanilang sariling teritoryo. Ngunit alam ni Amado na ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Maaaring meron pang ibang mga aswang na nakaligtas at ang kanilang galit ay tiyak na magpapatuloy. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Ang kanyang ginawa ay nagbigay ng lakas at inspirasyon sa iba pang mga taga-baryo. Ang apoy ng paglaban ay muling sumiklab sa kanilang mga puso. Si Amado, ang tahimik na panday, ay naging isang alamat. Ang kanyang tapang at determinasyon ay nagbigay ng bagong pag-asa sa kanyang bayan. At sa bawat paglubog ng araw, habang ang mga anino ay muling humahaba, ang mga tao ng baryo ay hindi na lamang naghihintay sa kanilang kapalaran. Sila ay naghahanda, handang ipagtanggol ang kanilang tahanan, inspirasyon ng kanilang tagapagligtas na si Amado. Ang balita ng kanyang walang takot na paglusob sa piging ng mga aswang ay kumalat ng mabilis sa mga karatig bayan, hindi lamang sa kanilang baryo. Si Amado, ang dating panday, ay hindi na lamang isang tagapagtanggol. Siya ay naging isang alamat, isang birator ng aswang.
na kinatatakutan ng mga nilalang ng dilim at iginagalang ng mga mortal. Ang kanyang pangalan ay naging isang bulong ng pag-asa sa mga lugar na pinananalasa ng mga aswang. Sa bawat paglubog ng araw, si Amado ay nagiging isang anino. Naglilibot ito sa paligid ng baryo at sa mga karatig pook, handang harapin ang anumang banta. Ang kanyang mga kukong bakal, ang mutya ng kalamansi na palaging nakasabit sa kanyang leeg, at ang kanyang mataas na balaraw, ang kanyang naging mga kasama. Ang kanyang pandayan ay nanatiling tahimik. Ang apoy nito ay matagal nang napawi, simbolo ng kanyang bagong buhay na nababalot ng pakikipaglaban. Naging mabagsik siyang tagapagtanggol. Walang awas sa kanyang mga kaaway. Ang kanyang galit sa pagkamatay ng kanyang pamilya at mga kasama ay nagtulak sa kanya. Ginawa siyang isang walang humpay na puwersa laban sa kasamaan. Maraming aswang ang bumagsak sa kanyang kamay. Ang kanilang paghahari ng takot ay unti-unting nawawala sa kanyang mga pagsalakay. Subalit sa kabila ng kanyang kabayanihan, ang ngiti sa puso ni Amado ay tila hirap nang maibalik. Ang kanyang mga mata na dating puno ng init at pagmamahal ay nabalot ng isang malamig na kalungkutan. Ang kanyang mga labi ay bihirang maglabas ng tawa. Ang kanyang tinig ay naging mas madalang at mas mapurol. Ang buhay ni Amado ay nabalot ng lungkot at pighati. Ang alaala ng kanyang mga mahal sa buhay at ang karumal-dumal na pagkamatay ng kanyang mga kasamahan ay palaging naroroon. Isang hindi maalis na anino na sumusunod sa kanya saan man siya magpunta. Ang tagumpay sa bawat laban ay hindi nagdulot ng tunay na kasiyahan. Tanging isang pansamantalang panghupa lamang ng kanyang sakit. Hindi na rin niya ninais na magkaroon ng kaibigan o kasamahan. Ang sakit ng pagkawala ay masyadong matindi. Isang malungkot na mandirigma, isang birador na aswang. Ang tanging kasama ay ang kanyang pighati at ang kanyang walang humpay na laban. Ang mga tao sa baryo at sa mga karatig lugar ay iginagalang siya. Ngunit merong ding bahid ng takot sa kanilang mga mata kapag siya ay kanilang nakikita. Ang mabagsik na tagapagtanggol ay tila lumayo na rin sa kanila. Ang puso ay abala sa pakikipaglaban sa kanyang sariling mga demonyo. Sa paglipas ng mga taon, ang kwento ni Amado ay naging isang alamat na puno ng kabayanihan at trahedya. Ang birador ng aswang na nag-alay ng kanyang buhay sa pagprotekta sa iba, ngunit hindi na kailanman natagpuan ang kapayapaan sa kanyang sarili. Siya ay naging isang simbolo ng pag-asa ng sakit ng pagkawala. Isang paalala na ang kabayanihan ay maaaring may malalim na kapalit. At sa kanyang paglalakbay sa gabi, nag-iisa ngunit matapang, si Amado ay patuloy na nagbantay. Ang birador ng aswang na ang puso ay nanatiling sugatan. Ngunit ang determinasyon ay hindi kailanman naglaho. Ang kanyang kwento ay nanatiling isang madilim ngunit mahalagang bahagi ng kasaysayan ng baryo. Isang wakas na puno ng kabayanihan ngunit nababalot ng walang hanggang lungkot. Wakas. Okay, opinion ko sa kwento natin. Nakakalungkot yung nangyari sa buhay ni Amado, no? Kung natapos nyo man yung kwento, talagang sobrang bakbakan tong storya. Yun nga lang, nakakalungkot sa part ni Amado kasi unang-una namatay yung asawa at anak niya, di ba? Tapos itong si Tasyo, yung matandang nagbigay sa kanya ng mutya, saka yung nagpagawa ng kukong bakal. Yun, nakakalungkot din yun. Pero hindi naman dahil sa labanan, no? Kumbaga, parang napili ito talagang si Amado na maging isang antingero, no?
Tapos yun nga, sino pa yung isa? Si Tandang Manuel, saka yung ibang kasama nila, sila Marta. No, grabe, napaka-brutal ng kwentong to. Hindi ko lang din alam kung anong klaseng aswang tong si Bernabe. Feeling ko nahana ito sa mga gabunan, no. Yun nga lang, hindi masyadong pinaliwanag dito sa kwento natin. Pero ano't ano pa man, ang ending naman naging okay naman eh. Kumbaga, masaya pa rin na nakaligtas si Amado. Yun nga lang, binalot na siya ng paghihiganti. Yun ang pangit talaga pag ang nararamdaman mo pagganti, yan, kumbaga wala na yun eh. Kumbaga negative na yun mga kabaryo. Kaya kayo, manatili lang kayong kalmado, saka wag kayo masyadong nagpapadala sa galit. Kagaya na ito ni Amado. Pero kung di naman siya nagpadala, pwedeng wala tayong kwentong nababasa ngayon kasi marahil namatay itong si Amado, di ba? Saka yung baryo nila. So yon, hindi ko na rin masyado papabain yung komento natin. Kayo, kung may komento kayo sa kwento, comment nyo sa baba para mabasa namin. Tapos, yun nga, yung shoutout ko sa inyo siguro mga next upload na lang. Unti-unti nating babalik yon. So, yon. Suportahan nyo rin yung kwentong kalakbay natin. Yan. Tuwing 2:30 PM. No? Tapos, kwento ni Kabaryo sa katong kwentong baryo. Paano? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.